Harap-harapan na tayo mga kapatid, binabalasubas at binabastos ng bansang 'to mga tol. Pero ang ating presidente ay nagsasalitang hindi tayo patitinag mga kapatid. Kahit na paulit-ulit ang kanilang mga babala, paulit-ulit ang kanilang mga pagsasabi sa atin na kapag nagkamali kayo ng galaw, talagang tutugon kami kung ano man ang kinakailangang gawin mga kapatid. Yan ang mga salitang nakukuha natin sa kanila di ba? Sa China mga kapatid. Dahil nga sa usapin dito sa West Philippine Sea. So eto, balita mula kay John Reps. Yan, China nagbabala. Tutugon ng China kung magkakamali ng kilos ang Pilipinas. Pero ang Pilipinas ay hindi magpapatinag mga kapatid. So samahan lang ninyo ko, panoorin natin tong video mula kay John Reps at syempre, bigyan natin to ng reaction, video and commentary. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng balita, reaction video, partikular na mga kapatid sa West Philippine Sea issue, siyempre huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Sa patuloy na agawan ng teritoryo, nagbabala ang China sa Pilipinas na kung magkakamali ang Pilipinas sa sitwasyon ay tutugon at ipagtatanggol ng China ang kanilang karapatan. Pumalag naman dito ang Pilipinas at patuloy na palalakasin ang mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Patuloy naman ang pag-uusap ng Amerika at Pilipinas para sa pagkuha ng mga F-16 fighter jets para sa Philippine Air Force. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig ng mabuti. Ganito tayo no? Pumapalag tayo mga kapatid kapag ang labanan ay balitaktakan. Di ba? Kapag palitan ng mga pagtuligsa at palitan ng mga salita, talagang pumapalag ang Pilipinas mga tol. Pilipino tayo, dapat pro-Filipino tayo. Hindi tayo pro sa iba't ibang mga bansa. Pero hindi naman siguro natin maiiwasan, tanggapin na talaga ang katotohanan mga tol, na ang gobyerno natin kailangan kailangan talagang magising di ba? Kasi kailangan natin tanggapin ang katotohanan ng napakahina ng Pilipinas kung talagang mapapasabak tayo sa totoong labanan mga tol, napakahina ng bansa natin. Tanggapin natin ang katotohanan. Kaya ang gobyerno natin kailangan talaga magising. Hindi sapat yung sasabihin mo lang na hindi tayo papatinag, hindi sapat yung sasabihin mo lang na hindi tayo titiklop mga tol. Pero kapag andyan na sila, ganun din, itutupi din tayo ng mga yan dahil sobrang lakas nila AFP na mismo nagsasabi, di ba, kulang na kulang sila sa kagamitan, pero hindi sila papatinag, di ba? Ganun pa rin yun Sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na malamang na ang Pilipinas ay magsasagawa ng higit pang West Philippine Sea Patrol kasama ang iba pang mga bansa. Yeah. Ayon kay Teodoro, kabilang sa mga bansang nagpahayag ng pagnanais na magsagawa ng Joint West Philippine Sea Patrol kasama ang Pilipinas ay ang France, Canada, India, United Kingdom at New Zealand. Perhaps France, India, Canada, the UK, New Zealand. This is because they see really the cumulative value of working together towards a free and open Indo-Pacific and a rules-based international order. And nobody, as I said yesterday, it goes back to show that nobody in the world has publicly proclaimed support for China's quote-unquote appropriation. Samantala, nag-usap naman. Totoo no mga kapatid, sa kabila ng pagpapakita ng China ng kanilang puwersa, sa kabila ng gusto nilang ipakita sa mundo na sila ay makapangyarihan, the mighty China mga tol. Eto, alam nyo, napapansin ko eto mga bansang to, kaya gusto nilang umalyansa mga kapatid sa Pilipinas ay hindi basta-basta para tulungan lang ang Pilipinas kundi para sagutin yung mga pahayag ng China, yung mga pagpapakita nila ng puwersa nila sa buong mundo na hindi pa sila nananaig mga tol. Kaya etong mga superpower country na to mga tol, 'di ba? Ay gustong gustong sumali sa mga joint patrol sa Pilipinas
para ipakita rin sa China o para ma-testing nila o mahamon nila. O sige nga, kung talagang malakas kayo, o anong gagawin nyo ngayon pag nandirito kami at meron kaming joint patrol. Yun lang mga kapatid ang nakikita natin dito. Yun lang ang napapansin natin dito. Sa telepono sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Chinese Foreign Minister Wang Yi noong Miyerkules. Ayon kay Manalo, naging prangkahan ang kanyang pakikipag-usap sa China. Nilinaw daw dito kung ano ang posisyon ng magkabilaang panig tungkol sa ilang issue. Pareho naman daw nilang ipinunto ang kahalagahan ng pag-uusap para matugunan ng mga ito. Pero ayon sa ulat ng state-owned news agency ng China, nagbabala raw si Wang Yi sa Pilipinas. Anya, kung magkamali daw ang Pilipinas sa pagtaya sa sitwasyon, magsarili man o makipagsabuatan sa ibang mga bansa na may masamang intensyon para manggulo, ay dedepensahan daw ng China ang kanilang karapatan at mariinding tutugon sa mga banta o hamon. Dagdag pa ni Wang Yi. Diba? Malinaw yun, no? Hindi man niya direktang sabihin na gagamit sila ng puwersa. Dedepensahan nila. Ibig sabihin, hindi sila aatras mga tol. Kung magsidatingan man yung mga kaalyansa nating bansa, kaalyado nating bansa, handa silang pumalag. Ibig sabihin nun, handa silang makipagputukan kung kinakailangan at tutugon sila. Ibig sabihin mga kapatid, magre-respond sila sa kung ano man ng puwersang darating sa kanila. Ganon mga kapatid ang sinabi niyang babala. Ayun ang ibig sabihin. Nasa sangangdaan daw ang relasyon ng China at Pilipinas, kaya't dapat daw maging maingat na kumilos ang Pilipinas. At sa halip na anya'y kumilos sa maling direksyon, dapat daw kaagad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas at gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation. Itinuturing naman ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na naging isang positibong hakbang ang naging pag-uusap ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Pero inalmahan ni Romualdez ang babala ng Chinese Foreign Ministry na dapat maging maingat ang Pilipinas sa pagdidesisyon pagdating sa gusot sa West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, walang pwedeng magdikta sa gusto ng Pilipinas. And we will continue to do so. We are a sovereign country. We will decide what we feel is best for ourselves. No one can tell us what to do. Diba? Ganon tayo, dyan tayo magaling eh. Walang pwedeng magdikta sa Pilipinas. Walang pwedeng magdikta sa Pilipinas kung anong gusto naming gawin, mga tol. Ganon tayo magsalita, pero hindi natin napapansin kung ano yung gustong mangyari ng China, yun din ang nangyayari. 'Di ba? Kung ano yung gusto nilang maganap, umatras kayo. Atras din tayo eh. 'Di ba? Subconsciously, mga tol. Kumbaga parang parang minamagic ka, no? Kahit pinapapili ka ng magician, kunyari ikaw ang masusunod, pinapapili ka ng magician. Pero hindi mo nalalaman yung magician pa rin ang nasusunod. 'Di ba? Parang ganoon mga tol ang nangyayari. 'Di ba? O walang makakadikta sa atin kung anong gagawin natin. 'Di ba? Pero tignan nyo. Magdadala tayo sa supply mission, mga mahihinang kahoy na bangka kasi ayaw natin na magdulot ng escalation, which is yun din naman ang gusto ng China. Huwag kayong gagawa ng gulo ha. Huwag kayong magkakamali. O 'di ba yun din ang ginagawa natin mga tol? Inabulaanan din ng ambasador na may sabuatan ng Pilipinas at US para palalain ang tensyon sa rehiyon. Itanong natin, the question really should be asked, who is doing what? All of these aggressive moves continue to take place, whether we have decided to have a, as they claim, stronger relationship with the United States or not. And they're still doing the same thing. Patuloy din ang negosasyon ng Pilipinas. Di naman na dapat itanong yun, alam na natin yun eh. Who's doing what, diba? Oo, China talaga ang agresibo rito mga tol. Sila talaga agresibo rito. Kaya nga ito, patuloy nating binibigyan ng commentary and reaction para hindi kayo madala ng mga pro-China gumagawa ng mga propaganda at pilit nilang inilalapit at ipinagtatanggol yung bansa nila mga tol. Kasi itong mga Pilipino, mga peking Pilipino yan na nagpapanggap na Pinoy, pero ang totoo mga Chinese yung mga yun. Pinas at Amerika para sa mas pinalakas na military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng US at Pilipinas ay ang pagbili ng mga F-16 fighter jets, isang eroplanong pangdigma na subok na pagdating sa mga gira na matagal na rin gustong makuha ng Pilipinas. Matagal na natin gusto yan eh. Kasi lahat ng yung ating Air Force,
iniintay na nila talaga to have this very good aircraft. It's a workhorse. It's been proven to be very effective in defense, the air defense. So we're hoping that we'll be able to close some kind of a deal on the F-16s because it's still on the table right now. Wala pang timeline na ibinigay ang ambasador pagdating sa pabili ng mga F-16 fighter jets, pero mukhang malapit nang mapapasakamay ng Pilipinas ang mga fighter jets na ito. Sana, no? Kailangan talaga tumugon ng Pilipinas, mga kapatid, sa pangangailangan ng ating sandatahang lakas. Eto, tulad nitong eroplanong to, matagal na daw tong gustong makamit ng Pilipinas. Siguro problema natin dito budget. So dun pa lang mga tol nakikita natin na talagang kapos tayo sa budget, di ba? Magkano ba ang budget ng China sa kanilang military, mga tol? Baka malula tayo diyan, no? Alam ko nasa 200 plus billion dollars, mga kapatid, ang budget nila diyan eh. 'Di ba? Kaya tignan nyo, at ito pa maganda, hindi nila kailangan basta-basta bumili lang sa ibang bansa. Kasi sila mismo yung nagde-develop ng kanilang mga barko, sila mismo yung nagde-develop ng kanilang mga fighter jet, mga tol. Yun ang lamang nila talaga. Sobrang layo ng distansya, mga kapatid, ng Pilipinas at China. Kaya kung tututulan ng ibang mga tao, ibang senador, yung pakikipag-alyansa natin sa ibang mga malalakas na bansa, eh di ba kalokohan yun? Kailangan talaga nating humingi ng paikipagtropa, no, sa ibang mga bansa, mga kapatid. Bago tayo magtapos, mga tol, no, ngayon lang ulit natin gagawin to, magbabasa tayo ng inyong mga komento about sa mga binibigyan natin ng reaction nitong mga nakaraan, no. Halimbawa kay Eric Gonzalez, yan, 4805, yan, salamat sa iyo to, dito siya nag-comment. Mga sinasabi ng Chekwa na pagbabanta sa Pinas ay pananakot lamang. Alam kasi ng China takot ang Pinas. Yun nga problema, di ba? Ini-intimidate nila tayo, mga tol, at yung Pilipinas naman, ang mindset, kapag ka tayo'y tumugon, pinotektahan natin yung ating soberanya, parang magsisimula tayo agad ng gera. Yun ang mindset ng lahat ng mga politiko rito, mga tol. Di ba? Dapat, ewan ko ba, ang hirap kasing magsalita, baka sabihin na naman nila, dapat ikaw na lang nagpolitiko. Ganun naman sumagot ang mga taga-suporta nila, no? Ganun naman sila sumagot, eh. Only might gain respect, so let's make our land mighty. Diplomatic statement means nothing to bullies, but diplomatic statement plus might, a big difference yun. Good. Diba? Oo, andun tayo sa paikipag-usap, diplomatic, pero dapat nandun pa rin tayo sa pagdepensa. Diba? Andun pa rin tayo sa pagdepensa. Simple lang. All kind of ships na pumapasok sa ating soberanya was arrest them to protect our sovereign. Ha? O sige, sana tinagalog mo na lang. Pero anyway, shoutout sa'yo. Robin, baka naman pwedeng wag ka na lang makialam. Pabayaan mo na lang yung mga marurong, wag na ikaw kasi wala ka naman nalalaman o baka naman kumikita ka sa China. Hindi, kasi talaga masyadong solid lang siya kay Piduts, no? Talaga solid niyang kay Piduts kasi malaking utang na loob ni Senator Robin kay Piduts, eh, 'di ba? Na totally ano siya, eh. Ano ba 'yan? Yung nalinis lahat-lahat ng record ni Senator, no? Yan ang hindi pwede. Ain yan. Ano tong ain? Yan. Kung totoo, eto, mula kay Eli Ramos, yan, kung totoo ang sinasabi ng Chino, dapat mauna tayo na mahangir ang China. Anong mahangir? Mahangir ang China, yan gawin natin. Huwag papahuli sa officion. Officion? Dahil nauna tayo sa ilalim, kaya gawin na natin mula ngayon. Handaan natin. Okay. Okay. At sabi naman ni Gedeo Magarse, sana mag-develop tayo ng sarili nating armas para may panlaban tayo. Madali lang talaga sabihin yan, mga kapatid, pero alam naman natin sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas, hindi talaga, parang imposible sa ngayon, no? Dahil hindi nga tayo makabili ng mga bibili na lang, hindi pa natin mabili. Yung pa kaya magpo-produce tayo ng sarili nating pagawaan ng mga ganyan, billion din ang aabutin yan. 'Di ba? Tapos ito naman, sabi ni Tatsuki 2 Nabi, yan. Ang tanong, sino ang naging traidor sa Pilipinas na Pangulo? Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Ha ha ha. Wala tayong pinapangalanan dyan, ha. Well, anyway, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video.
Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.